Ako si Mary Grace Sagarino, 22 years old, taga Suazo Street, Davao City. Nangita ko og trabaho, mauni adto ko diri sa jobs fair, diri sa Barangay 28 para mga-apply. Alas 8 naan ako dinhi, nagdala ko sa akong resume og school credentials. Bisag unsa nga posisyon ang akong gipangita basta mag-fit sa akong kurso nga nahuman ug isa na ko ka bulan nangita og trabaho. Para sa ko, maayo akong experience. First experience na ako sa job fair kay maayo ang sistema, tanan ginatagaan og tsansa ug ang ilahang mga kumpanya na ay iba't ibang ang posisyon nga para mag-fit sa imong kurso ug sa imong skills. Ako si Mary Grace Sagarino, karon na ako'y Kay. Kalambuan, dalat na usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, dalat na. Davao, Mindanao, may adlaw. Inyong alagad, Saldi Chato diri sa programang Kalambuan, dalat na. Sa ngalan ho ni Rafi Bermeo, ito po si Ber Bermudez. O siyempre, ang atog at rumanon Kalambuan daratanan, gumatod sa mga importanteng impormasyon, mga isyu butang lungsod nun, nga ikaw kitang tanan, adunay kalambigitan. O karong adlaw, sa makausan na sab atong makauban, ang atong pinalangga, nga congressman sa unang distrito na itong Tacloban sa Davao, most outstanding congressman, Congressman Carlo Nograles. Sir? Mayang adlaw kanimo Zaldi, kanimo Ver, ug sa tanang mga nagtan-aw naminaw karon sa atong programang Kalambuan Dalatanan. Mayang adlaw. Ngayong gabi, ngayong araw, Zaldi, kasama natin si Congressman Carlo. Ang pag-uusapan natin, katulad ng sa una, yung mga updates dyan sa Congress at ang mga nangyari nung nakaraang barangay election noong October 28. Pag-uusapan din po natin yung crisis ng mga OFW, lalong-lalo na dun sa Saudi Arabia. Dahil importante to dahil kasama natin si Congressman Nograles, siya po ang chairman ng House Committee on Labor. Mga trabahante ang naapektuhan dyan sa Saudi. Isasama din natin sa usapan ngayong araw yung issue dyan sa House of Representatives na medyo babalik na sila sa session, yung mga issue, mga importanteng uunahin nilang pag-usapan dyan. At syempre, yung mga tanong galing sa barangay. Okay, Congressman Carlo Nograles, sayod tang sa matag Ragunya, mulig ka diri sa imong pinuyanan sa First District niya Tacloban sa Davao, tungod kay resusman ang Kongreso. Gawas ana, may butar sa kanito milabayang eleksyon sa barangay. Yes, tinuod ka na, no? So sa tanang mga midaog, congratulations inyong tanan. Sa mga wala nakadaog, ana lang yun ang eleksyon. And yes, niboto ta last October 28 sa piniliay sa barangay. And actually tinuod na recess mi hantod November 17 kay sa November 18 balik na pud mi sa among regular session diha sa Kongreso. Di na lang kumangutan na og sikin sa gid imong giputuhan ito malabay nga election sa si Zaldi man ang gato pero wala man siya sa akong barangay. Kining Congressman Carlo Nograles, pwede mong masaysay o masulti sab ang imong mga personal observation sa pahigayon nga election sa barangay. Well, kung dili gyud ka kanang sweto sa politika, kung ibutang nato outsider ka, tagagawas ka, kung imong obserbahan ang nahitabo last barangay election, murag makaingon kang boring, wala kayong action, murag peaceful, or makaingon ka mingaw, or gamay lang ang miboto, gamay lang ang niadto dito sa mga presinto. Pero kung naagi ka sa sulod o kandidato ka, or dili ka follower or constituent or volunteer ka sa usa ka kandidato, suwito man ka ani Zalds, no? Kung naagid ka sa sulod, ang obserbasyon gyud na imong makita diha is kuyaw po ng barangay election, no? Kung mayingon ta dito sa regular election na ay mga pangitabo susama sa vote buying or harassment, napod yung inana diha sa barangay. Usahay man gani ang uban mo ingon na mas grabe pa gani kay mas grabe ba ang away sa managsilingan, di ba? Unya, siguro katong after sa barangay election, kung nagbasa mo mga mantalaan, mapansin nimo dito na ang headline or ang mga news reports na naa dito is ang vote buying o harassment dili lang pud kutob sa usa ka lugar or sa usa ka region, no, kundi nahimong nationwide gini. Nagpinalitay og boto ranging from 200 pesos even to as much as 1,000 pesos kada boto
sa laing-laing mga barangay, sa laing-laing dapit din sa atong nasod. Unya, naapay nabalitaan na mao kini ang pinaka-violent na barangay elections tungod kay diri nakita ang mas pinakadaghan nga nahitabo na pusil patay or naay gidunggab patay or naay namatay tungod sa barangay election. So, medyo ang napansin ako as the years go by, every barangay election, murang nagkainit o nagkainit, unya katong mga reports na nagpinalitay og boto o na harassment na may tabo is sa una dili na siya may tabo sa barangay karon murag naanay systemic and widespread na inaanang panghitabo all over nationwide. So I think this is something that we really have to take a look at kung atong studyahan og sakto kay murag ani na ang trend and we don't want it to reach a point na mas mugrabe pa kini. Congressman Carlo, ito sana mamaya pa namin to dapat tanungin dahil galing to sa barangay. Pero itanong ko na lang din ngayon. Isa ho yung pinakamasugid na supporter, si Orlando Bogart Trahera, nanalo sa pagkakapitan sa pinakamalaking barangay ng 1st District. Ang tawag nga nung iba dyan, parang upset yan, hindi inaasahan. Ano ho ba naramdaman nyo nun? Well, siguro, for me personally, siyempre nalipay ta kay sud gud natong higala kining si Bogart Trahera. And then nakita man gid nato ang iyang agi, no? Gikan sa pagkakagawad niya sa Barangay Bukana. Kagawad ho siya. Yeah, na naging kagawad siya nung 2007 2007 nahimo siyang kagawad sa Barangay Bukana. Pagpatak sa 2010, dagan siya as kapitan. Anong nangyari doon? Talo siya. Pildi. So itong huling laban, hindi siya nakapwesto? Dili siya nakapwesto. Itong nanalo siya? So, gikan sa kagawad, nakapwesto siya, dagan siya kapitan sa 2010, napildi siya. Pila lang pud ka boto, no? Then, karon sa 2013, ibalik siya dagan as kapitan, daog siya by more than 500 votes. So, tingali na yung obserbasyon na upset, Pero sa mga nakaila kang Bogart, labi na diha sa Bukana, no? Dili kay siya ilado sa tibok barangay distrito. No, sa distrito nato or bisan pa man sa syudad sa Davao, ang ubang mga reporters gani dili kay sila familiar sa pangalan ni Bogart Trahera, pero diha sa Barangay Bukana ilado kay na siya. How could you win as kagawad kung dili ka ilado diha, no? Then how could you run as kapitan? Pero ang maayo niya na is sa mga nakaila kang Bogart Trahera, kabalog yun na sila na kining si Bogart na agi. And the reason why nakadaog siya as kapitan karon is because bisan pa man sa iyang pribadong kapasidad, wala siya nakalingkod, wala siya katungdanan, wala siya posisyon. Assist lang gihapon nagatabang kini sa mga silingan niya diha sa Bukana. In fact, pinakabugat niyang boto nakuha diha sa Bukana proper. And then, ang ikaduha sa SIR. And then, dito sa Night Times Beach area, wala siya nakalusot dito. No? But just the same, combine mo ang tanan, ang nigawas na resulta is up siya by 500 votes. So, even if sa uban, dili kay sila kaila kang Bogart, ang taga-Bukana kailag yun. And they know him to be somebody who's service-oriented. Ang kasi, ang kwento-kwentuhan, mahirap manalo dyan sa barangay na yan dahil una, napakalaki. Pangalawa, medyo ang nakalaban yata ay madaming resources. Kaya parang nagulat. Tumakbo nga ng congressman, di ba? Oo, ng congressman. Kaya nagulat ang nakakarami na itong si Bogart Trahera, tinalo itong nakaupong kapitan. Ang sabi nga nila, dahil daw identified sila sa kay Carlo Nograles, anong masasabi? Well, ang ibig lang sabihin yan, ng mga tao, marunong silang pumili ng kanilang gusto, di ba? So, hindi siguro na sa bilihan? Hindi na dala sa bilihan, hindi na dala sa harassment, kaya na may mga inaanang klaseng reports ang igawas. So, karang ginaingon nila na walay lami ng eleksyon, kaya sa eleksyon, madala na sa kwarta, sa bugas, sa harassment, o sa huraw, o yana. It does not necessarily hold true. At the end of the day, ang mga tao, muboto lang gihapon na sila sa kandidato na kung asa sila ganahan. Kung sa tanaw nila, kinsa ang kandidato na makaserbisyo gayud ug sincero diha kanila. Kaya nasulayan naman tong isa. Nasulayan tong isa, in fact, ikaupat na niyang kung unta siya ang nakalingkod karon o siya ang nidaog,
ikaupat na to nga termino niya, di ba? So sa lakto ng pagkasulti nakatilaw na sila sa agi dito sa isa. And then nakita po nila ang pagkasinsero diri sa isa. Ang gipili nila, ang majority at least, ang gipili nila katong pagkasinsero dito sa usa. So bisan walay resources, bisan walay kwarta, nadala lang gihapon sa kugi o nadala lang gihapon diha sa pagkumbinsi sa uban o pagpakita niya og iyang sinseridad sa pagserbisyo. Saldi, para sa kaalaman na nanonood sa atin, yung barangay kasi ni Kapitan Trahera, 60,000 votes halos ang botante dyan. 62,700 mas malaki something. pa yan sa madaming munisipyo sa paligid natin. Kaya hindi yan biro na manalo ka sa ganyan. Hindi madali. Hindi madali yan. Congressman, abogado ka, tulungan mo kami dito kasi may pending business pa palang naiwan dito tungkol sa nangyaring barangay election para sa mga tumakbo, nanalo, natalo. Meron ditong tinatawag na SOCE, SOCE, or Statement of Contribution and Expenditures. Dapat daw yung gawin ng mga tumakbo. Yes, tinood ka na. No? Actually, ang Statement of Contributions and Expenditures, kinahanglan i-file ka na sa COMELEC. No? So, wala pa natapos. No? Bisan nahuman na ang eleksyon karon, dili buti pasabot na daog ba ka or pildi, wala na kay obligasyon karon sa COMELEC. You have to file your statement Bisan of pildi. Bisan pildi. Statement of Contribution and Expenditures kana. Parehas na mo sa katong niagi pagdagan na mo kinihanglan mo file gud mi sa among statements of expenditures and contributions. Buti pasabot among i-report dito sa COMELEC kung pila ang among nadawat na contribution ug pila pud ang among gigasto para sa kampanya. And dapat dili siya mulapas mo over sa 3 pesos per voter. Murag ana ang limitasyon. So usa ka na sa mga requirements whether daog ba ka or pildi ka, kinahanglan mo file ka og statement of contributions and expenditures. Karon ang deadline niya na is November 27 or 30 days after the election, October 28. No? So after 30 days after November 27, kinahanglan mo file kaniya na. Unsa ang repercussion kung dili ka mo file? Well, kung gidaog ka last October 28 unya dili ka mo file, dili ka kalingkod. Hantod na mo file ka. Kung pildi ka, ginahanglan lang gyapon mo file ka. Kung dili ka mo file niya na, basin sa sunod na eleksyon, dili na ka kadagan. Or basin filean ka o some sort of election offense or whatever, kung dili ka mo file og yung ani. Basta importante, whether you win or lose, daog man ka pildi ka, you have to file your statement of contribution and expenditure sa COMELEC by November 27. So ulitin ko sa mga nanonood, November 27, kung tumakbo kayo, nanalo man kayo, natalo, kailangan i-file nyo yan. Sino ang nagbigay at paano ginastos. Maski binigyan ka ni Napoles, ilagay mo dyan. Yun. Kining Congressman Carlo Nograles, kabahin sa election gun ban, kini bang may na to ba kapadayon kini? Pero okay lang ka nga ang uban makadala nag armas? No. Election ban is gun ban yun. Kay right now, di ba, kabalumanta, no? Before the election, no, na-period dito, nagsugod ang gun ban na to. Na mga checkpoint gani, no, bawal magdalag armas, etc. So gun ban na siya, bawal magdalag armas, gawas kung pulis ka or military ka or naa kay exemption gikan sa COMELEC. Karon ang uban nagtuo man gud kay human ang eleksyon natapos na October 28, human naman ang eleksyon, pwede na ko magdala kung naa ko'y permit to carry, pwede na ako dalahon kining akong pusil. No, because the gun ban expires 15 days after the election day. So that is November 12. So karon kung dili pa November 12, bisan naa kay permit to carry, dili lang gihapon ka pwede magdala og imong pusil sa gawas sa imong balay. So bawal lang gihapon kana siya. So dapat bantayan nato na, no, kay ang uban nagtuo kumo kay human ang eleksyon pwede na ko magdala. Up to November 12 na lang gihapon, enforced lang gihapon ang gun ban. Kining kabahin gyapon na Congressman Carlo Nograles sa gingon nato bang eleksyon sa barangay. Adto na magipipila sa mga gingon nga eleksyon nga panghitabo nga mga pagpanikas nitong malabay eleksyon. Pero para kang Comelec Chairman Sixto Brillante, sumapan niya nga kini mao mga charges why mahitabo kung ang walay mahitabo ba nga formal nga reklamo against sa gingon nga mga kandidato nga naghimo og mga salaod, why formal nga reklamo. So say imong
Panlantaw nin. Yeah, meaning to say, kung magreklamo lang tag-verbal, walay mahitabo. Kung maghimo lang tag-letter complaint, basing pansin basing dili. Sa ato pa, sa laktod ng pagkasulti, kung naay nahitabo last election na gusto nimong ireklamo, naay pagpanikas, naay harassment, naay vote buying, naay paggamit og government vehicles, naay paggamit og mga gamit sa gobyerno na dili dapat, kung naay mga offenses, nagihimo ang kandidato ba o kinsa ba diha, dili na siya pwedeng aksyonan sa COMELEC kung dili ka mo file og formal affidavit complaint. Kanang dadol sa media. Wala yan eh. Wala. Ay, i-report nimo sa media, mura pod nangita lang kag tsamba na pick upon sa COMELEC. Eh, kung dili pick upon sa COMELEC, why may tabo? Because COMELEC is so busy with so many things. Nganong pansinon man na nila kung dili nimo ibutang informal in writing. Dili ba? So, naay duha ka butang, no? Naay ginatawag election protest o naay ginatawag na election offense case. Kanang election protest, pwede lang na siya i-file sa katong mga napildi. Ang gusto nimong mahitabo sa election protest is abrihan og balik ang ballot box. Iphon nato balik or tanawon nato kung may mga invalido na mga balota diha or mga balota na nasaag diha or whatever, and i-recount nato para may bawaan nato kung siya ba gyud ang daog or ako ba gyud ang daog or siya ba gyud ang or kinsa bay mas lamang sa amo. That's an election protest para mag-recount ta. So, ang pwede lang mo file ni Ana ang number 2 or ang nagsunod sa imo or ang gipildi nimo. Iba naman yung election offense. Ang election offense, mura nag-criminal case na imong gi-file. Kay tungod kay ni-violate siya sa election code. Ni-violate siya sa kanang ginadili or ginabawal na nakabutang diha sa atong election laws. So, kana nga election offense case, murag criminal complaint na siya. And murag gisampaan nimo siya kaso tungod sa diha vote buying, diha na masulod sa vote buying, sa kanang harassment, gamit og government vehicles o whatever forms of cheating, sulod na siya sa election offense. Ang mahitabo niya na is kung ikaw gipailan na kog election offense niya, found guilty ka, pwede kang prisohon. Mao na ang effect niya na kung found guilty ka. Kay murag criminal case man gyud na siya ay imong gi-file. Congressman Carlo, we will again ask you like a lawyer. We always hear that election offense is more graver than a typical criminal offense. Halimbawa, yung sa paghawak ng barel. Pag sa illegal possession, mas magaan yan kumpara sa gun ban violation. Parehas lang offense nagdala ng barel. Bakit ganon? Ba't mas mabigat yung election offense? Well, siguro mas mabigat ang election offense kasi because we don't marami kasi nangyayari sa election na hindi natin gusto. So, lawmakers make it graver para to prevent people from resorting to these tactics because, in essence, parang sinisira mo ang essence of democracy. Okay. Right? So, sa election offense case, typically, an election offense case can meet a sentence of 1 year to 6 years imprisonment, plus perpetual absolute disqualification from holding any public office. So, sa laktod na pagkasulti, di ka na makadagan for any position, dili pagid ka pwedeng i-appoint for any public position. So, perpetual yan. And, ang additional pagid ni Ana is perpetual absolute disqualification from your right of suffrage or the right to vote. Di ka so, nakaboto. prisohon na ka, dili pagyud ka kadagan, di pagyud ka pwedeng i-appoint, di ka kalingkod sa usa ka public position, di pagyud ka pwedeng makaboto. So, mao na ang mga penalty nato sa election offense case. So, kung meron ka palang kalaban at ang problema mo sa kalaban mo yung halimbawa nananakot o namimili ng boto, ito pala ang paraan. Dahil pag napatunayan mo yan, hindi na siya makakatakbo. Well, technically speaking, yes. Kung gusto mo talaga na hindi na makatakbo yan, kung di na gusto, kung ang kuha mo is para di na siya kadagan, di ipala ni mong election offense. But make sure that you have the evidence. Dili po pwede na mo file lang ka, ug ingon ana, kay basing ma-perjury ka, or ma-falsification ka of public document, or basing mo-raise back na siya, ikaw pahinuon ang filean niyang kaso tungod kay ang nag-prosecute ka og false na case, di ba?
Yung Mayo ho, yung tumakbo kayo, yung may nahuli ng camera ng TV na nagbibigay ng bigas. Pwede pala siyang ma-ban sa dahil yan. Well, yes. Typically, ang prescription or ang deadline to file an election offense case is 5 years upon discovery. So kung kano sa ito nahitabo, nakuhaan man to sa camera. 2010. So 2015. So up to 2015 pa na. Kung nahitabo na siya, ingon nila May, di ba? May 13 man ang amo election. They said it happened May 10 yata or May 11, somewhere at that time, di ba? So ang deadline ni Ana na file nimo is May 11 of 2015 pa. So napakay 5 years na pwedeng i-file ang election offense case. Ang pwede nating idemanda diyan pati yung nagbibigay, pati yung sino ba o yung kandidatong pinapagawa. Well, if you prove it's a conspiracy, then lahat, all the actors part of the conspiracy, ang mastermind, ang nag-contribute, ang nagtunol sa bugas or kwarta. Bisan ka tong nakadawat, pwede po di mong filean because vote buying and vote selling are both punishable as an election offense. So, ibig yung ang hatag kwarta, ang nidawat po ng kwarta, appeal po to. So, appeal na ang nidagan congressman, appeal ang barangay captain, appeal ang functionary, appeal to nidawat, mga media nidawat diha. Bago ho natin iwanan yung yung topic ng barangay election, baka meron kayong mensahe sa mga tumakbo, kasama na diyan ang nanalo, kasama na diyan ang natalo doon sa nakaraang election. Ang mensahe lang nako, simple lang. Ang election lumalabay lang na. Ang kinagwapuhan diri sa atong demokrasya, sa atong system of government is kada tulog ka tuig na atay eleksyon. So kung midawg ka, nakalusot ka, dili permanente ang imong posisyon. So importante na una-una nato na nata sa katungdanan para magserbisyo kita. Every 3 years, depende na sa tao kung pabalikon ba ka diha sa pwesto nimo or panaugon na ka sa imong pwesto. So naman ka sa posisyon, na ka sa katungdanan, gamiton nato ka na para magserbisyo ta, para mailhan sa mga tao na sincero ka. Katong wala nakalusot, dili pa niya ang katapusan sa kalibutan. Dili ba? So, every 3 years man ang eleksyon, atong ipakita kung sincero gyud ta, na tabang ta, magserbisyo ta, wala man ta manginihanan og posisyon para makaserbisyo kita sa katawhan. Kung imong gintuyo is magserbisyo sa katawhan, serbisyo lang ta, whether na maka sa katungdanan or wala. Whether public officer ba ka or private citizen, serbisyo lang ta, ug tabang lang ta tungod kay mao ni ang atong gustong mahitabo ug naatay paglantaw para sa atong katilingban. Okay, kining Congressman Carlo Nograles, makonsiderar kang top labor official tungod diha sa House of Representatives, tungod kay ikaw ang chairman sa House Committee on Labor. So adto na kabay mga nakita nga real nga dako nga problema ug sa mga paghitabo ngadto sa ato mga OFW sa Saudi Arabia, Congressman? Yes, ang problema manggunda ko is tungod sa kining ginatawag na Saudization diya sa Saudi Arabia. Naatay murag maingon natong mahimong problema kung dili nato ma-manage og sakto ni. Siyempre, ang pinakauna natong problema is unsaon nato ang pagpauli sa mga kanang ginatawag na undocumented OFWs. No? Mao kini ang pinaka-priority nato karon sa atong gobyerno. Na katong mga undocumented na OFWs nato, ma-prioritize nato, na ma-repatriate nato balik diri sa atong nasod. Kay ngano, ang Saudi karon ga-crackdown na sa mga illegal and undocumented na mga OFWs nato. Sa lakto da pagkasulti, kung dili nato ni silang saluon, ug dili nato silang proteksyonan, mahimong sakit sa ulo nato kini kay baya kung undocumented ka na OFW diha sa Saudi, pwede ka nilang prisuhon. Ug sabi nila 6 months to 1 year imprisonment. Meron pa nga nagsasabi even up to 2 years. Unya naapay multa na pabayaran sa imuha. So imagine kung naatay 100,000 butang nato no, ang estimate man gud is there's 100,000 Filipinos undocumented OFWs diha sa Saudi. Kung kanang 100,000 i-round up na sa Saudi, isulod sa preso, that's 100,000 headaches nato. So mao kana ang pinakauna nato na ang tanan nato mga undocumented Filipino workers nato, masalo nato, paulion nato or i-safety nato. No. Ang ikaduha natong problema
is inig pauli na nato na nila dire sa atong nasod. Ang problema na pud natong dako is ang trabaho. Kay anad naman na sila na sila trabaho sa Saudi. Karon undocumented, illegal, whatever, uli sila dire. Unya pag-abot diri, unsa man pud, mangita man nagtrabaho, unsa man pud ang trabaho na pwede natong ihatag diha kanila. So if you have 100,000 undocumented Filipino workers in Saudi Arabia that you repatriate back to our country, to their homeland, diri sa atong nasod, you might have 100,000 jobless Filipinos to add to the already unemployed Filipinos that we have. So these are the two potential problems na we might be facing kung dili nato butang tagaan og solusyon kini. Para sa kasayuran sa atong mga televiewers o mga tigpaminaw sa atong programang Kalambuan Dalatanan Congressman Carlo Nograles, kini bang ma-explain ba nimo kabahin sa blagi nga unsa ang nahitabo sa atong mga OFWs sa Saudi Arabia? Yes, sama sa akong giingon na magwi polisiya karon ang Saudi, which what is commonly called Saudization, no? Ang murag ang polisiya manggod nila karon is Saudi Arabia has some sort of an unemployment problem, no? Naapod sila problema sa trabaho or paghatag og trabaho diha sa mga taga Saudi, no? Sa mga lumulupyo nila, mga Saudi nationals nila. May problema sila sa unemployment. So ang nahimong patakaran og polisiya karon sa Saudi Arabia is okay, daghan man tang trabaho, kana lamang ang nagatrabaho diha sa mga vacancies nato is puros mga Pilipino or puros mga gikan India o puros gikan Bangladesh, gikan laing nasod. Unya ang kapwa natong taga Saudi, no? Ang mga Saudi Arabians walay trabaho. So ani nga atong buhaton, ang polisiya nato karon impose nato na ang tanang kumpanya na sa Saudi kinihanlan mo hire og Saudi Arabian. Ano yung Saudization? Oh, no, that's why it's called Saudization. Kay priority has to be given sa hiring ng taga yung mismong national nila sa Saudi Arabia. So dapat Saudi Arabian ang pinakaunang i-hire nila sa ilang mga kumpanya, alangan. Kay kumpanya gud na kumpanya gud na naimutang sa Saudi Arabia, so dapat ang priority is taga Saudi Arabia. Ngano mo prioritize man taglangyaw. Murag ana ang nitabo. So what happened was gina-impose na nila karon, no, or gina-encourage nila karon ang mga lain-laing kumpanya sa Saudi Arabia na pang-hiring priority ang Saudi Arabian. Number 2, walaon na nato kining mga undocumented. Kay kasagaran sa mga na makakuha og trabaho is katong undocumented kay mas barato man na ang undocumented. So kinahanglan mag-crackdown na ta ug walaon na nato kining mga undocumented na tagagawas, mga langyaw na naadiri na walay dokumento, etc. etc. So this whole policy nagsugod sa I think June of 2011. Okay, 2 years ago. Oh. But wala kay nila gina-implement, wala, medyo hinay-hinay pang implementation, ana hantod ni abot kining June of 2013, I think June 3 of 2013, na nag-ingon na gyud sila, dili, striktohan na gyud nato kini. So the government of Saudi put its foot down and said, striktohan na gyud namo kini. By June 3 of 2013, dapat wala na ning tanang mga illegal, undocumented, wala na gyud nato ni. And then, of course, syempre, hangyo, pwede extend. Finally, Saudi Arabia say, sige, okay, 4 months reprieve. Pero pagpatak niya ng 4 months, wala na. Round up na gyud namo, crackdown na gyud mi sa tanang mga undocumented. So, nidagan, naabot naman ang 4 months, November 3, 2013. May 100,000 na may problema doon. So, itutuloy ho natin itong pag-uusap natin tungkol sa krisis sa OFW natin sa Saudi Arabia. Pero mag-break muna tayo sandali. Babalik kami. Kalambuan Dalatanan. Huwag lang tayong magbigay ng isda. Magturo tayong mangisda para lahat ay kumain sa buong buhay. Sa
Salamat po ng marami sa inyong pagdalo at pagtanggap at pagpapahalaga sa aming pagkilala at pagdakila. We need people like you so that we can continue to give our countrymen better choices, better opportunities, and a better future through training that the world class and skills that industries here and abroad are looking for. This is the reward for the first congratulations to the faculty. This Congressman Carlo Alexi Pinigrales, together with Mr. Ariel Maywakas, our care coordinator of Kalambuan Dalatanan's set furniture and design is provided by M. Tanoy Concepts. M. Tanoy Concepts is located at Dakudao Corner, Inigo Extension, Davao City. Ako si Janine Gael Piloton, 23 years old, na taga Aurora Jacinto Street, Davao City. Niadto ko dinhi karon sa Rizal Elementary School kay nang-apply kog trabaho. Resist ko sa buntag ni adto, nagdala kog biodata, nang-apply kog any position kay duha na ko kabulon mo trabaho. Gusto ko manarbaho kay para makatabang ko sa akong mama ug papa ug makatabang ko sa gusto sa mong balay. Ang experience na ko din sa akong pang-apply, wala ko naglisod sa akong pang-apply kay daghan kog mapilian na trabaho nga vacant dinhi sa job fair. Daghan salamat sa job fair na gidala ni Congressman Carlo Nograles dinhi sa Barangay 28. Tungod ni ana nakatrabaho ko sa Skill Work Manpower isip Sales Associate. Ako si Janine Gael Peloton, karon na nakoy kay Kalambuan Dalatanan. Balik ho tayo sa Kalambuan Dalatanan at kasama natin si Congressman Carlo Nograles. Congressman, kontento ho ba kayo sa ginagawang pagdadala ng gobyerno sa problema ng mga OFW natin sa Saudi? Well, sa pagkakalam ko, the Committee on Overseas Workers Affairs sa House of Representatives will be asking for a briefing, if not an inquiry. There is a mga issue and we will be joining them diha sa mong inquiry diha sa House of You will Representatives. be joining Committee on Labor, yung pinapanguluhan niyo po. Right now, ang nag-take ng lead kasi, actually strictly speaking, nasa jurisdiction kasi yan ng Committee on Overseas Filipinos, Overseas Workers Affairs. Okay. Headed by Congressman Bello. Okay. And to be fair also, sila din yung committee na nag-file ng resolution to ask for a briefing or an inquiry. No? And our committee will, kasi kung ipapa-join ko pa yan, may dadaan naman ng proseso yan eh. Balik sa rules. Then from the rules, i-approve pa nila na maging joint committee hearing. So, mag-attend na lang kami and mag-participate. So, nandun kayo? Oo. So, we'll be participating and we'll be listening. No? If kailangan ng another hearing, then that's maybe the time na i-joint natin. But maybe there's really no need. Ang ayoko lang kasi, it's an important and it's a very current issue na kung ipapa-joint ko pa yan, basin ma-delay. No? So, wag na lang muna. Let them take the lead and then pakinggan lang natin. Let's listen to what the executive department has to say. No? Then let's make the assessment after they make their presentation. Congressman, from your own point of view, what would be the best help that government could give to these OFWs from Saudi Arabia? Yung pinaka-urgent and immediate concern really is the safety and security sa atong mga Filipino workers na ma-repatriate sila balik sa Pilipinas. No? Yan ang pinakauna. Kasi kung dili nato na sila ma-repatriate or mabalik nato diri sa ato, basin hinuon, pag abot sa crackdown, ma-appeal sila o masampahan pa silang kaso. Na daw mga abuses dito. And then they're allegedly na mga human rights abuses, they're treated like dogs, they're treated like animals. Of course, we don't know whether or not that is true or not, no? Hindi pa masyado klaro 'yan. Okay. If they're isolated cases or maubagid ka na ang sistema, hindi ba?
And I think that is also what we want to verify, pag abot sa hearing diya sa House, of Representatives. So the pinaka-urgent and immediate is ang safety nila and mapabalik nato diri sa ato. The secondary but also very important is paghatag nato nila og trabaho or livelihood, sama sa atong giingon 100,000 kana na undocumented, estimate. So pag uli ana nila diri sa ato, we have to provide some sort of livelihood or jobs for them. And that's where this program of the reintegration fund ng government comes in, na ay announcement gihatag ang atong gobyerno, atong administrasyon, ang Department of Labor and Employment, na dunay 2 billion peso reintegration fund nga ipang-apod-apod sa mga kining mga apektadong mga OFWs gikan sa Saudi. Now with that fund, matagaan nato sila og kapital para makasugod sila sa ilang mga sariling negosyo, sa ilang businesses, and mao kana ang murag ang tubag sa gobyerno kay para aron kini sila pag uli nila diri naa sila'y mahimong negosyo para mabuhi ang ilang pamilya. Follow up lang. Yang 2 billion reintegration fund, saan ho galing yan? Nandyan na ba yan? Yan ang isa sa tatanungin pa natin, Hindi yan PDAP. Hindi yan DAP. I don't know, But the Department of Labor, they have their own budget kasi, And ang sa pagkakaalam ko, it's actually a loan from Land Bank, but guaranteed by OWA. So I don't think you'll find it in the budget per se because it's really a loan from Land Bank. Ang loan portfolio. Parang loan window, gikan sa Land Bank, pero guaranteed ng government natin through the OWA. So it's a loan facility. Tapos parang ang interest is 7.6 annually percent. I'm not sure, parang ang nabasa ko is 7.6%. So yun, ang 2 billion reintegration fund, it's a loan facility or loan window na ihatag dito sa mga kining mga OFWs nato, Sa pagkakalam ko, you have to be an OWA member. And then ang range ng loan na pwedeng ibigay sa OFW is between 300,000 pesos to 2 million pesos. And ang preference nila would be a loan for agribusiness or business na i-establish nimo diri sa atong nasod. Kining kabahin sa 2 ka bilyon o 2 billion nga reintegration fund, Congressman Carlo Nograles. Unsa ba ang mga requirements nini? Unya adto na bay limitasyon sa matag OFWs? Sama sa akong gingon, you have to be an OWA member para makadawat ka ani. So member ka sa OWA and ang range na pwedeng ihatag is 300,000 pesos to 2 million pesos for preferably for businesses that has to do with agribusiness. Each OFW. Each OFW. So matag usa makahulam ka og 300,000 to 2 million. Syempre assess pa na sa Land Bank officers kung pila ang ihatag nilang loan sa imo. Kining mga na-displaced nga OFWs entitled sila sa gingon nga loan so pautang tungod kay ilasab ning pagabayaran pinagi sa form of membership dues. So sa may metabok kung galing man nga sila delinquent sa maong pagbayad sa mga utang. Well, sa pagkakaalam ko, itong loan na ihatag bisan dili ka updated sa imong OWA membership, maka-avail ang gihapon ka. Because of what's happening karon sa Saudis, so even if hindi updated ang membership dues nimo sa OWA, basta daan na kang OWA member, and labi na kung ikaw gikan ka dito sa Saudi, unya naigo ka diri sa Saudization, maka-avail ang gihapon ka sa loan. So, Saldi, maliwanag yun. Kung OFW ka, nawalan ka ng trabaho sa Saudi, pwede kang mangutang dahil may 2 billion hanggang 2 million. So, utang yan. Ngayon, tatanong ko naman, Congressman, may nadinig din kami na tulong na livelihood fund naman daw, livelihood program. Pakipaliwanag po sa amin. Siyempre, meron tayong undocumented na OFW na hindi rin OWA. Okay. So, the next question was, okay,
So kining loan facility na 300,000 to 2 million ang range, pwede ihatag sa mga OWA members and even mga OWA members na dili updated. Karon ang pangutana, kung dili ka OWA member. Naamang pud na, no? Dili malikayan, no? Gikan Saudi, undocumented, dili pud OWA member, muli diri, unsaon nato ni karon. So right now, the Department of Labor and Employment has a budget. So kini gikan na gyud sa dole ni, no? Has a budget na makahatag sila livelihood grant. Okay. So dili na utang, grant. Na 10,000 pero 10,000 pesos lamang. So kanang 10,000 pesos murag grant na naihatag sa imuha na kung mo qualify ka. So there are certain qualifications, wala pa ko kay sweto sa unsay mga qualification. But I think I would suppose these are ang priority anis katong gikan sa Saudi na dili OWA member. So appeal na dito sa 10,000 peso livelihood grant is ang some sort of livelihood kit or livelihood starter kit kay para makasugod ka na sa imong pagpanginabuhian. Kabalo mo, Congressman, pilay kandida na kanang 10,000. 10,000 worth yung kanang livelihood kit na gitawag. Yeah. So medyo malaking diferensya, no? Ang isa makautang sa land bank ng 300,000 to 2 million. 2 million if OWA member. Katong dili OWA member is katong 10,000 na livelihood Talaga pala grant. importante maging OWA member pag Medyo na-bias kita sa inana because obviously we try to discourage kanang undocumented, no? At least kung OWA member ka, niagi ka sa proseso. Dito pa rin po tayo sa labor concerns, pero hindi na iwanan na muna natin tong Saudi. Punta tayo dito sa pinaplano daw na investigation in aid of legislation sa committee na kung saan kayo ang chairman, yung Committee on Labor ng House, tungkol sa SSS premium ng mga in relation to kasambahay law, yung para sa mga katabang sa balay. Yes. Actually, nag-first hearing nami. Nag-first hearing nami, nagpatawag may hearing in exercise of our oversight functions. Okay. Kay, you have to remember na ang kasambahay law, nagikan ka na sa Committee on Labor last Congress. Sa ato pa, ang Committee on Labor ang mo'y nag-sponsor niya na. Karon, maguid akong kaing pangutana, no? Katong mga pagkahumana na pasar ang kasambahay, of course, hinahinay atong gina-register sa SSS, no? Kay appeal man na, no, sa kasambahay law na kinahanglan i-register ang kasambahay sa SSS. Na iniabot na balita sa mo ang komitiba ng ubang mga employer na ay sila reklamo kay pag-abot sa SSS ug mangutan ng SSS nila, how many years na ang imong kasambahay nagtrabaho sa imo? Moyong ka 10 years. Ang isultig balik sa SSS imuha is, okay, kinihanlan nimong bayaran ang SSS premiums niya worth 10 years. Malaki. So for 10 years, syempre, wala na to siya gisulod sa SSS, gining atong kasambahay. Unya, mahibawan sa SSS na 10 years na wala nimo gipasulod. Okay, bayaran nimo ang gikan sa 10 years pagsugod nagtrabaho nimo up to now 10 years worth put og back premiums ang imong bayaran dapat sa SSS. Napoy uba nag-ingon, how many years na imong kasambahay? 20 years na ning sa amo. So, mo yung po na SSS, kung 20 years na, bayaran ni mong back premiums worth 20 years. So, mauna ang reklamo karon. That is one of the things na wala ma-anticipate sa authors ng kasambahay when they pass the law. Okay. Karon na reklamo na inana. So, exercising our oversight function and in aid of legislation, gipatawag namang SSS. So, among pangutana, unsa ba ka tinuod ni na kung 20 years na narabaho ang imong kasambahay diha sa imuha, pag i-register nimo siya sa SSS, kinihanglan bayaran nimo ang back premiums ana worth 20 years. Ingon sa SSS, yes sir, tinuod na. Unsay basihanan? Matod pa sa SSS, na ang mangguigi pa sa nga balaod sa una na RA 7655 increasing the minimum wage and the benefits of kasambahay, and nagpagawas ang SSS ug Circular 21-5 dated September 1, 1993. Nagikan pa di ay 1993, dapat gi-register na nato ang atong mga kasambahay. Gikan pag 1993, mandated na di ay na mag-register ta sa atong kasambahay diha sa SSS. Ang problema, daghan ang wala na kay balo ani. Daghan. Because wala kayo ni disseminate ang information. So, ang pangutana karon, if 20 years na back premium ka na, how much is that worth?
So nag-estimate ni. So kung ibutang na to na ang premium sa usa ka kasambahay dapat bayaran is 500 pesos per month. 6,000 per year. That's 6,000 per year. Times 20 years. Times 20 years. 120,000. Yeah. Something like that. Di ba? Yan ang back premium. Yan ang back premiums na dapat mong bayaran. I don't think it's that big, but if we make those assumptions, talagang malaki. Talagang malaki yan. Di ba? So even if you say it's 500 pesos, di ba? Malaki na yan. So, ang sinasabi ng iba, ang katawan ng kainitabo dito, kay kabuluman mo na ang init kaayong issue is katong paghatag og bonus sa SSS. So, ang nasulod sa usapan dito is, ingon sa ubang mga kongresista, imbis na bayaran nako ang back premium sa SSS, kanang back premium sa SSS, ihatag na lang nako na sa kasambahay. Nako, diretsyo. Makatabang pa na sa iyang pamilya. Kesa ako nang ihatag sa SSS, unya, mag-declare lang po mong bonus para ninyo. Di ba? So, yun ang kuhan karon mo ang issue karon. So, di ba, liman ka, magbayad ko back premium og 50,000. Bata na to 50,000 back premium. Ay, imbis na ihatag na ako sa SSS, hatag na ako sa akong kasambahay. Katabang pa nagpagpa-eskwela sa iyang anak, sa iyang kuhan. Katabang pa na pang-hospital sa iyang mama. Ba? 50,000 ihatag na ako sa kasambahay. So, di ba kasambahay? Bisag 20, sir. Oh, di ba? Ihatag na lang sa ako na. So, mauna siya. So, right now, we have to find a win-win solution. No, katong ingon lang yung back premium, dili ba back premium lang imong bayaran? Napay penalty na. Napay penalties. So, back premium plus penalties. So, we're trying to look for a win-win solution. Ang nahitabo dito sa hearing is, sige, hanap tayong win-win solution para dili kayo madakan. Kina-shock ang mga employers eh. That's a shock. Na I have to pay back premiums worth 20,000 or 30,000 plus penalties. So, nangita mag-win-win solution. Ang nigawas dito sa among hearing is, okay, ang back premiums wala tayong magawa kasi mandated yan ng government. Mandated yan ng law. Although wala kaayo na gi-kuan sa SSS, di ba? Gi-disseminate ang information. So, yun na mo, sige, pwede ba nato i-condone ang penalties? So, mag-condonation law ta na ang mga penalties wala, one-on na lang nato, no? Para medyo win-win kita. In the meantime, ang uban nagapangita og way out. So ang uban, ang nahitabo sa uban is sabutan na lang daw nila ang kasambahay na sige, register kita sa SSS pero pag mangutana sila dito, ingna bag-ulang ka. Nay mga inaana eh. Nay mga sige, imbis na magbayad kog inaana kadako, di ba? So there are they find ways and means na dili sundon ang balaod, which is dili po nato gusto. Sa lagtod na pagkasulti, wala pa minahuman sa among hearing. At tapos sa among first hearing, I've asked for another hearing para to help us craft a law na win-win sa tanan. So may matabo ni Congressman Carlo Nograles kung ang kasambahay 14 years gikan sa 2003 ngadto sa 2013. Ya dili bayad gayud sa tanan nga mga premiums. Nagpasabot ba nga ang kasambahay dili eligible nga SSS membership? Dili naman. Murag ani man gud na no. Sa premium sa SSS, you have to remember ang employer ug employee ang nagabayad ana, no? Parang 70% yata ang employer, 30% sa empleyado. So sa ato pa kung nay back premiums, dili lang ang employer ang mo'y mubayad ug back premium bisan katong empleyado mubayad po og back premium. So, murag ma-penalize po ng employee. Di ba? So, napoy yun ang effect, no? Ang silot lamang, kung dili ka mo bayad og premium sa SSS, actually, na ay silot na multa na 10,000 to 40,000 fine. So, na ay anang asilot. Pero dili ingon na, tungod kay dili ka kabayad, medyo barred ka na mahimong member sa SSS. No. That's not true, no? You can even become a member of SSS as a self-employed, di ba? Or an employee, pwedeng self-employed, pwedeng ingon ana. So, dili ingon na barado. Although, naay multa. No? And ang multa para sa dili pagbayad og saktong premium is 10,000 to 40,000 fine. Congressman Carlo Nograles, before sa election sa barangay o Halloween break, ni-deliver ka og privilege speech sa House of Representatives. Pwede ba nimong ma-explicar, ma-saysay, kabayan ni?
Ang akong speech, kwanto, eulogy para sa PDAF. Kahit patay naman. Kuan lang nako to, murag nag-speech lang ko ato para i-prove lamang, ipakita lamang na ang PDAF is wala na gyud sa atong budget. No? Kay kana siya usama na sa mga pasangil nila na kunuhay na pa daw nagpabili ang PDAF sa 2014 budget. So para matapos aning tanan, naghatag na lang kog eulogy, no? Murag aging pagpasabot sa tanan na nag-eulogy na ta. Kanang eulogy mao nang ginasulti nimo pag nay namatay, di ba? Unsay mang maayong mga gibuhat, unsay maayong nahimo, eulogy ang tawag ana. So nag-eulogy ko para sa PDAF para ipakita pod nato na dili man ingon na ang PDAF walay na himo or walay na buhat. Unsa pa man di ay itong mga medical assistance na atong gihatag, unsa pa man di ay itong mga burial assistance, ang hospital assistance, ang scholarship, ang mga farm to market roads, ang mga infrastructure projects nato, ang mga livelihood projects. Kining tanan maayo man ni gihatag nato kini para sa katawhan. Unya naaman puy daghan mo testigos ani na nakadawat sila kaayuhan gikan ani. Kaya na lamang tungod sa nahitabo nga issue, tungod sa nahitabo na kontrobersiya, medyo na-tendency na ang mga tao, gikontra na nila ang PDAF. Ug tungod kay gikontra na nila, o para wala na daghang samok, aton ang giwala kini. Pero syempre, ang pangutana karon kay wala na PDAF, unsay assurance nato na kining tanang mga programa, mahatag lang gihapon sa mga tao ng inihanlan. Ingon ako, nanatay bagong sistema karon, wala na PDAF, na bagong pamaagi, bahala na si Batman. Anang ending nato niya na. Sulayan nato ni. Mauni ang bagong sistema, sulayan nato, tanawon nato kung asa patulong kini. Congressman Carlo, naghatag kang eulogy. Mangutanan naman ko bahin sa zombie. Nang patay, nang mubalik. Diba? Don't you see the possibility na kanang PDAF mubalik siya sometime, somehow in the future? Because we cannot deny that it has really helped and there could be a future clamor. Well, tapatan kita, no? What Congress created, it can also destroy. Okay. But what Congress destroys, it can also recreate. Okay. No? So para sabihan natin ng totoo, no? Because creation ng Congress yan through the budget system, then Congress can always revive it. Okay. No? The question lang is, ang medyo kuan lang nato, ang dapat natong obserbahan, you have to remember that the Supreme Court is now hearing this case yes. on the constitutionality, legality, validity of PDAF. So we have to await first the decision sa Supreme Court. Now, 3 times gidala ang PDAF sa Korte Suprema. The first 2 occasions, nagi-question kini sa Korte Suprema, gi-declare kini sa Korte Suprema nga constitutional. Walay question, valid, legal kini. Okay. Kini karon ikatulo. Now, you would assume na because twice nang gi-validate ito ng Supreme Court o gi-declare ni as constitutional, you would assume na on the 3rd attempt, it should also be constitutional. But again, we don't know. We don't know. No? We don't know. So hulaton sa nato unsay mahimong final na decision sa Supreme Court because matud pa nila by November na sila final decision. So let's wait and see. Now, if the Supreme Court said it's illegal and unconstitutional, then obviously Congress cannot revive something like it, di ba? Although baka hanapan ng ibang something. I don't know. But if Supreme Court says okay, it's constitutional, then you can expect Congress to say okay, the Supreme Court said it's constitutional, then it should be brought back to life. So, may pag-asa yung zombie ko. So, pero baka hindi na siya tawagin PDAF. Might have another word for it. Reincarnation. So, hindi natin alam. No? So, hintay na ako, as a lawyer, I would advise that let's wait for the decision of the Supreme Court. Let's leave PDAF for a while. Let's go to the new sin tax law in which you have been in the news lately, Congressman Carlo. You have noted certain discrepancy in the payment of cigarette duties paid by a certain tobacco importing companies. Can you tell us about this? Yeah. Kini manggod, during the hearing namo sa Committee on Ways and Means, kay member man din ako ng Committee on Ways and Means, I brought out this question. Kay ang itambong dito sa among hearing is no
other than the big officials of both the customs and the BIR. So, si Commissioner Kim Hinares nandun, si Commissioner Rufy Biason nandun. Okay. So, during the hearing, nag-present sila, medyo kasama sa presentation nila ang syntaxes. Okay, so nagtanong ako. Ang tana ko dito, naamang ko'y nabasa nga balita sa duha, kamantalaan, nabasa na ako, na doon na daw usa ka kumpanya nga nag-import og 1 million worth of tobacco. Okay. 1 million kilos of tobacco. Okay. Ang bayad niya para sa 1 million kilos na gi-import niya na tobacco is $4.9 million US dollars. So, 1 million kilos worth of tobacco, bayad siya 4.9 million US dollars. Okay. Pero, usa ka kumpanya nga nag-import og 7 million. Mas nako. No? 7 million kilos ipalit na tobacco. Unya, ang bayad niya lang ato is, you would think, times 7. Times 7. Kasi 1 million. Ang isa 7 million. So, kung 4.9 ang bayad sa isa, you would think, times 7 siguro nga. Mga 35 million. Yeah. Ang bayad niya lang, mas maliit. 4.7 million US dollars. Lower by $200,000. So, tinanong ko, hindi kaya under declaration ito? Para ang bayaran niyang import duties is mas mababa. Maunay ang akong ipangutana. Because remember, when the sin taxes law was crafted and passed, ang usa sa mga gikahadlukan sa ubang mga dili kayo sold sa sin taxes is if you increase taxes, if you increase sin taxes especially, the reality is the businessmen will find a way na hindi masira ang kanilang benta by maybe smuggling. So, usa ka na sa mahimong repercussions. Once you start raising taxes, the repercussions is businessmen will try to find a way para dili sila mobayad og saktong buhis. Para makabaligya lang gyapon sila barato nga maoy palitunon pod sa mga consumers nila. So, smuggling can be a very big problem if we increase the sin taxes. So, true enough, maunin na yung mga report na yun ani. So, in other words, kung under declaration yan, what's that called? Technical smuggling. Smuggling, in other words. So, yun, i-question lang nato, ana. And because of our questioning, na-file og resolution asking for an inquiry in aid of legislation. So, katong inquiry, wala pa na siya mahitabo. Pasiuna laman to. Murag, nangutana lang ko ba? Wala ko kabalo na diha sa akong pagpangutana, medyo na atay na-expose kamay na dakong some sort of scandal. So, karon na nag-file si Congressman Javier og resolution asking for an inquiry into this. Murag dili kita to ka ugan Congressman Carlos Morales iba-iba pa mga pangutana pero miubos na gid ang atong tabi sa atong atong sige dada ka pay mga minsay kadugang ngadto sa atong mga viewers kumusta. Yes, daghang kay salamat Zaldi ug Imover ug siyempre sa tanang mga naminaw tanaw karon salamat kaayo labi na sa akong asawa nga si Marga ug sa akong mga anak Mateo, Massimo ug Nika. Sa tanang mga nidaog tapos naman ang barangay election hinaot pa unta natarungon nato ang atong pagserbisyo ug pag-alagad sa atong mga katawhan. Sa mga wala nakalusot sige lang dili pa ni ang katapusan sa atong kalibutan ana magyud. Every election na ay winner, na ay loser. Pero ang maayo aning election is every 3 years na mag-election. So kung sincero gyud ta sa atong pagserbisyo, inaot pa unta, whether na man ta sa posisyon or dili, magpadayon lang gyapon ta sa atong pagtabang, pag-alaga diha sa atong katilingban. Kaya tanan, daghang kay salamat ug maayong adlaw. Sa ngalan po ni Rafi Bermejo, ito po si Ber Bermudez. Salamat po sa pagpapanood ninyo. Okay, og pasalamatan sa pagdayon nato si Kata Galinito og syempre tamo ay naghatag og pagpagwapo nato Ver syempre sa atong mga televiewers M Tanoy sa atong mga mapasalamaton sa data sa M Tanoy Concepts. Yeah, sa may Takudao abin ni atong nasyudad sa Davao. Og sa tanang atong mga televiewers inyong alagad Saldi Chato, magandang
Kalambuan Dalatanan. Ako si Mary Grace Sagarino, 22 years old, taga Suazo Street, Davao City. Nangita ko og trabaho, mauni adto ko diri sa jobs fair, diri sa barangay 28 para mag-apply. Alas 8 naan ako dinhi, nagdala ko sa akong resume og school credentials. Bisag unsa nga posisyon ang akong gipangita basta mag-fit sa akong kurso nga nahuman ug isa na ko ka bulan nangita og trabaho. Para sa ko maayo akong experience, first experience na ako sa job fair kay maayo ang sistema, tanan ginatagaan og tsansa ug ang ilahang mga kumpanya na ay iba't iba ang posisyon nga para mag-fit sa imong kurso ug sa imong skills. Ako si Mary Grace Sagarino, karon na ako'y Kay. Ako si Janine Gael Piloton, 23 years old, na taga Aurora Jacinto Street, Davao City. Niadto ko dinhi karon sa Rizal Elementary School kay nang-apply kog trabaho. Alas ko sa buntag ni adto, nagdala kog biodata, nang-apply kog any position kay duha na ko kabulon mo trabaho. Gusto ko manarbaho kay para makatabang ko sa akong mama ug papa ug makatabang ko sa gusto sa mga balay. Ang experience na ko din sa kong pang-apply, wala ko naglisod sa kong pang-apply kay daghan kong mapilian na trabaho nga vacant din sa job fair. Daghan salamat sa job fair na gidala ni Congressman Carlo Nograles din sa Barangay 28. Tungod ni ana, nakatrabaho ko sa Skill Work Manpower Isip Sales Associate. Ako si Janine Gael Peloton, karon na ako'y Kay. Huwag lang tayong magbigay ng isda. Magturo tayong mangisda para lahat ay kumain sa buong buhay. Salamat po ng marami sa inyong pagdalo at pagtanggap at pagpapahalaga sa aming pagkilala at pagdakil. We need people like you so that we can continue to give our countrymen better choices, better opportunities, and a better future through training that the world class and skills that industries here and abroad are looking for. This is the award for the first congressional district with Congressman Carlo Alexi Nograles. Together with Mr. Ariel Maynocas, I therefore